Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Ginang Ann Michelle S. D. Fideres Abato, guro ng Araling Panlipunan sa Las Piñas National High School. Upang pasimulan ang ating gawain sa araw na ito, tara at ating tuklasin ang mga mahalagang konsepto tungkol sa solid waste at mga epekto nito sa ating lipunan. Upang masuri ang inyong kaunang kaalaman sa paksang ating tatalakayin, hanapin ang mga sumusunod na salita sa loob ng crossword puzzle. Mahusay. Batay sa mga nahanap na salita, ano ang inyong kaalaman tungkol dito? Tama. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa solid waste o mga basurang nanggagaling sa mga tirahan, komersyal, nakikita sa paligid, sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakakalason. Ang mga basurang ito ay nagdudulot ng pagiging madumi ng paligid at pagkalat ng mga sakit. Para higit pa itong maunawaan, ating talakayin ng paksa tungkol sa solid waste. Ang solid waste ay isang malubhang issue sa maraming komunidad sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa inilabas na datos ng Statista noong 2022, isang Global Data and Business Intelligence Platform, lumabas na nasa 59.24 libong tonelada ang solid waste ng Pilipinas, kung saan ang pinakamalaking bahagi nito ay nagmumula sa Calabarzon at pangalawa ang National Capital Region. Ilan sa mga halimbawa ng solid waste ay ang residential waste na nagmumula sa mga tahanan, commercial waste na nagmumula sa mga establishmento katulad ng mga restaurant, institutional waste na nagmumula sa mga paaralan, ospital, lokal na pamahalaan, at industrial waste na nagmumula sa mga pabrika, industriya at iba pa. Maraming dahilan sa patuloy na paglaganap ng solid waste sa bansa tulad na lamang ng kawalan ng disiplina, pagsusunog ng basura, hindi maayos sa pamamahala ng solid waste at waste segregation. Ang mga dam sites sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila, ay nagdudulot din ng panganib tulad ng leachate o katas mula sa basura na nagtataglay ng mga lead at arsenic na mapanganib sa kalusugan ng mga tao. Bukod sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor na matugunan ang suliranin ng solid waste tulad ng pagpapatupad ng mga batas, mahalaga rin ang pagkakaroon ng mga inisyatibo sa pagtugon sa suliranin ito. Ilan sa mga gawain ito ay ang pagbawas ng basura sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng single-use items, pagbili ng mga produkto na may minimal na packaging, pagsasagawa ng waste audits upang malaman kung saan nagmumula ang basura, pagsasagawa ng 5R o refuse, reduce, reuse, recycle, and rot, pag-compose sa mga basura upang magsilbing fertilizer, pagkakaroon ng mga sanitary landfills na may maayos na regulasyon at pamantayan sa mas maayos sa pagtatapon ng basura, at pagpapalakas at pagbibigay ng impormasyon at pagsasanay sa publiko ukol sa tamang paraan ng pagtatapon at pag-recycle ng basura. Ngayong naunawaan nyo na ang konsepto ng solid waste, tayo ay magkakaroon ng pagkatang gawain. Ang klase ay hahatiin sa 4 na pangkat at gaganap bilang mga waste generators o mga individual, negosyo, o organisasyon na pinagmumulan ng mga basura sa lipunan. Upang matugunan ang patuloy na pagdami ng solid waste sa ating lipunan, gagawa ang bawat pangkat ng isang malikhaing impormasyon at proseso sa maayos na pamamahala ng basura batay sa nakaatas sa kanila. Ang mabubuong presentasyon ay maaaring nasa anyo ng isang poster, infographic, flipbook at iba pa. Naririto ang mga nakaatas na uri ng waste generator sa bawat pangkat. Para sa Group 1, sambahayan; sa Group 2, paaralan; sa Group 3, simbahan; at para sa Group 4, commercial establishments. Naririto rin ang gagamiting rubrics bilang gabay sa inyong gagawing presentasyon. Matapos ang isinagawang presentasyon ng bawat pangkat, ating nalaman ang iba't ibang uri ng waste generators kung saan nagmumula ang mga solid waste. Mula sa gawaing ito, ating natutuhan ang hindi tamang pamamahala ng solid waste ay nagdudulot ng polusyon sa lupa, polusyon sa hangin at polusyon sa tubig na maaaring magdulot ng sakit sa tao at mga hayop. Kaya't mahalaga ang wastong pamamahala ng basura upang magkaroon ng maayos na kalusugan at malinis na kapaligiran. Mahusay! Ngayon, atin namang iugnay ang iyong natutuhan sa pahayag na small things are big things. Small act is big impact. Bilang pagtatapos sa ating aralin sa araw na ito, sagutin ang gawaing PR. Handa na ba kayo? Remember, ano ang iyong mga natutuhan sa aralin? Reflect. Ano ang aral na napulot sa aralin na magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Reminder. Paano mo maipapaalala ang kahalagahan ng wastong pamamahala ng basura sa iyong sarili at komunidad? Bilang
konklusyon, ang bawat maliit na hakbang sa wastong pamamahala ng basura ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. Ang simpleng mga aksyon tulad ng tamang pagtatapon at pagre-recycle ng basura ay nagbibigay daan sa mas malinis at mas ligtas na mundo. Kaya simulan na natin ngayon, ang bawat maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking kaayusan para sa ating lahat.